Okay, welcome to the re-recording of our lesson. Okay, I will not be able to perfectly redo what I said last week, but this is pretty close to it, and this is like the summarized version of it. So we were talking about the financial management, so capital markets, and then since there are two analysis that we can talk about invest fundamental analysis and also technical. Yung technical, let's not talk about that yet because that's going to be for next week. So we will go to fundamentals. So ito muna. Yeah, okay. So let's say, yun nga, ang first is to look at it from the perspective of um, fundamentals. So yan, first of all, ano tayo ng isang company? Let's say Metrobank, no? Metrobank. So, kailangan alam nyo din muna yung in-input ko, no? That's what we call the ticker code. So, MBT. Kung hindi nyo alam pala yan, by the way, if you don't know that, so, pwede kayong pumunta sa pesobility.com stock. And this is all stocks. Ayan, all stocks, diba? Sa Philippine Stock Exchange lang to, ah. If you happen to be here and you're not from the Philippines, then shoo away. No, I'm just kidding. Hindi, parang ano lang to, para sa Philippines. Okay? So, these are all the stocks, all stocks. Konti lang sa Philippines, 300 lang po. Okay? And then, these are the participant companies. And then, if you want to look at individual sector, ayan po yan, no? So, like, preferred sector, banks, and yung mga banks, and then, although nandun din to sa sa PSE na website, casino, gaming, chemical industrial, something like that, no? Construction. So, all of those are there. Now, ito, para ka lang bumibili ng charger, no? Class A stocks. So, ito yung mga stocks na not basura. Yan, in-explain naman nila eh. Pero hindi to legit na tunay na listahan yan, guys. Ito ay gawa lang ni Pesability. Pero I think okay naman siya. So, Class A stocks composed of blue chip companies. Yung blue chips, di ba? Plus, handpicked by Pesability, meaning hindi siya kasama sa blue chips, pero okay din naman yung company na yun. So, marami-rami siya. So, I think ito ang magandang tingnan kasi sakop mo na yung blue chips saka yung class A stocks. Okay, so, walang masyadong fundamentals dito eh. Remember, kaya tayo nandito, we want to show you the symbols. Ticker code yan. So, kung gusto mong tingnan to at naniniwala ka sa mga price earnings na nandiyo dito, ayan. So, i-click mo lang tong PE para naka-arrange siya from lowest to highest. Di ba? Sinabi naman natin yan. All odds being equal, lower the price earnings, the better. Kasi ang price naman, hindi naman dapat yan nagne-negative, di ba? Paano magiging negative yung price earnings? Isipin niya nga. Paano magiging negative ang price earnings? Magiging negative lang ang price earnings kung ang earnings ang negative. So, pag negative ang earnings, ibig sabihin yan, losing siya, hindi siya earnings, di ba? So that's why you shy away from those companies. So anyway, yan. So wala ditong negative, right? Pero to, the lower the better. Again, all factors held constant. Sabi nga sa economics ay ceteris paribus. On a ceteris paribus case, ayan, the lower the better. Ayan. So ano ibig sabihin yan? Kung ikukumpara mo yung earnings na makukuha mo based on the earnings of the company, tandaan natin, sabi ni Warren Buffett, we are talking here about owning the company, that the stock. So if you are buying this company, Vistaland, at its current price na 1.1 na lang, ang price earnings yan 1.237. Yan ang pinakamababa. Meaning you're only paying for like 1.2 times the earnings, 1.2 years. So hindi yan talaga ganyan. No? So usually, nasa 10 to 15 tayo dyan eh. 12 to 15 pa nga if you will look at it. So, tingnan natin para mapakita ko sa inyo. Ito po, sa ngayon hindi ako makapag-add ng tab. So, let's say dito lang muna ako. So, yan dito. So, let's say, tingnan natin yung World PE ratio. Again, I'm not making this up. This is a legitimate website. Yan, yung page yan. This is the global PE ratios by country. Kung nakikita natin global PE ratios by country, not all countries are here, but most of the mga countries na talagang established na yung kanilang stock market.
So, if you will look, ayan, no, tingnan mo, ang pinaka-mahal in terms of PE ratio would be New Zealand na 29.73. O ganyan kamahal sila. Okay? United States is second at 25.85. And then this is the PE evaluation in price earnings versus 5 years, versus 10 years, versus 20 years. And then ito, a bit of technical analysis versus the simple moving average of 200 days. So, ang masasabi niyo rito, like si New Zealand, ang pinaka-expensive stock market in the world today, overvalued siya kahit compared to sa 20 years na. Within 5 years, parang fair naman. 10 years, fair. And also, by the way, its trend is negative, no? So, parang negative pa siya dun sa simple moving average na 200. I think nag-dip ito ng todo this past few days. Ayan, ha? Second, US, third, Taiwan, Switzerland, Australia. Again, ano rito guys ang dapat nyo isipin dito, there are two sides of the story, the price and the earnings. Maaring kaya mataas yung price over earnings ay, first, mataas yung price or mababa yung earnings, di ba? Ano yan fraction. The higher the numerator, which is yung price, di ba, magiging mataas yung PE ratio. Mababa yung earnings, bumaba yung mga earnings ng company kasi nga gawa na ng gera, tataas din yung PE ratio, right? So, dito sa mga countries na to, if you will click that again, so makikita nyo, ang Philippines talaga, ang pinakamura na stock market sa buong mundo. Dati nga 9 to just a couple of months ago, 9 ito. Nung gumawa ako ng paper regarding dito, meron akong paper dito, ang pinakamura sa buong mundo, compared sa 5 years, compared sa 10 years, compared sa 20 years, ay ang Philippines. Tapos, to top it all, tayo ay mababa na ng 5% versus the simple moving average of 200 days. Ang meaning, noon, for the last 200 days, we are trading below the average. Ayan. So, talagang confirmed downtrend yan, guys. Ayan ha. So, okay, alam nyo na yan, no? So, from that, malalaman natin na kung ikukumpara mo rito, anything below 10 is actually underpriced. Kasi nga, nakita nyo, yung average natin 10, no? So, lahat ng below 10 dito ay mas mababa sa average. So, katulad dito, si Mega Wide, medyo nasa gitna pa kasi 10 siya eh. Si Globe, medyo mura na. DNL, Ayala Corp, Rizal Commercial Bank, PNB, Ayala Land. So, tinignan nyo lang yan guys. Ayan yung ulit. The website, pesobility.com. Again, kung paniniwalaan nyo itong price earnings na to, ako, for me, I really want for you to check on the numbers yourself. O yun, in-explain ko yun sa klase last time. O lalo na yung mga wala. Sayang, pag kayo wala sa klase. Minsan kasi, hindi nyo nakirinig yung insight na masasabi. Minsan kasi, di ba, like, halimbawa, nagkukwento ka sa kaibigan mo. Minsan, hindi mo alam kung ano ba yung kinuwento ko dito na hindi ko nasabi, di ba? So, makakalimutan mo na right? So, I think isa sa mga sinabi ko is how to use AI in looking for the correct numbers here. So, pwede na tayong gumamit ngayon. O, yun kung meron kayong pro version ng ChatGPT, nagagamit na yan to prove the numbers. Ang gagamitin mo yung may tinatawag na /agent, no? So, may agent. So, I think, chat. Okay, let's say it's ChatGPT, paghahanap ka, no? Look for the correct prices, ending prices, di ba? Parang ganun. Ending prices of all the listed companies from the PSE from, hindi niya kaya pag masyado mahaba, no? Sige, tingnan natin from 2024 to 2024. Daily close. And compare this to the PE ratios currently. Current PE ratios. Ganyan. Tapos, dapat maglalagay ka rito ng slash ba yan? /agent. Yan. Pag naka-agent mode ka kasi, guys, iiwanan mo na lang yan dyan. Pwede din kasi yung deep research. Ayan. Meron pa akong 39 left kasi 40 ito eh. So, hindi ko naman siya nagagamit. So, pwede ko siyang gamitin agent. Tapos, pag ginano mo yan dyan,
Kung wala, maghihintay ka talaga dyan, guys. So, aalisin tayo muna dyan. So, ganun po yung mga po pwede nyo gawin. Ang tawag dyan is data mining, no? O, para nagagamit nyo naman yung AI ng mas ayos, no? So, yan yung mga po pwede. You can also do a comparison analysis for other countries, by the way, no? Okay, so, okay na yon. Alam niyo na kung paano hanapin yung code dito, di ba? Yung MBT code. Marami yan, no? BPI. So, lahat po yan makikita nyo naman dito. Yan, to. Natin nyo ito mga nasa left side, yan yung symbol. Ngayon, kung gusto nyo talaga yung pinaka-composite index, ito yon yung blue chips. Ito yung talagang listed sa ating market. No? So, when you talk about the Philippine Stock Exchange as a market, like sasabihin sa news, di ba? Oh, bumaba yung market. O tumaas yung market. Ang ating market ay nasa 20-year low. Huwag naman sa 20-year low. Pero mas maganda nga yun, guys, na bumaba siya ng todo, di ba? Para makabili tayo. Yan ang ibig sabihin nun, eh. When it is very low, dapat doon ka bibili. And a lot of people don't see that. Ang ginagawa ng mga tao, kung napapalitan ng magandang market, mataas, dami kumikita, saka pa lang sila, huy, mag-invest din tayo. O, hindi nyo alam, mataas na nga, ba't ka mag-i-invest pa? Ibig sabihin nun, late ka na, girl. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, yan po yan, ha. So, pag sinabing Philippine Stock Exchange, it is probably referring to the index, which is the blue chips of the Philippines. Ito yun, 30. Bakit 30 yan, sir? At hindi 31, hindi 32, ba't hindi 50? Ito nagre-represent ng biggest companies in the Philippines. Okay, bakit 30 yan? Ginaya natin ang US kasi ang US 30 din. So kung tignan yung US for example, if I will go to US, yung index ng US stock market. Ang index ng US stock market is called the Dow Jones Industrial Average. Okay, hindi malinaw dito. Dow Jones Industrial Average. Sa US kasi napakaano to lahat yan talagang kita mo, no? So ayan, ito yung mga index, no? Meron silang S&P 500, yung S&P 500 nang ibig sabihin niyan is Standard & Poor 500 stocks yan. Ito si Dow Jones Industrial Average na bumagsak ng 1% kahapon. Ito po ay 30 din ang laman yan. Ayan, no? 30 yan laman yan. Ayan, no? Nakita niyo nakalagay, oh. Dow is a stock market index comprising of 30 major blue chip US companies, di ba? As I said. Okay? So, nagtumble siya more than 750 points kahapon. Ayan, ito yung mga indexes niya, no? S&P 500 is like the broader market kasi 500 ang kasama dyan. Sa Nasdaq naman, mga technical, mga tech companies. Tapos meron pang Russell 2000. Ay, 2000 pala ito. Kahapon ba yan nagturo? Kahapon ba? Oo, kahapon nagturo ko sa undergrad nung sinabi ko ito Russell 5,000. 2,000 lang pala. Baka binago na. Nagbago ang past. Parang na naman tayo ng Getcha methods. Anyway, so yan po yan ha. So lahat ng countries na merong stock market, meron din silang index. You don't have to go through all of those. Mahabang kwento pa pag sasabihin pa natin lahat yan. But anyway, Japan has it. Halimbawa, sa Japan, kung titignan nyo, ang Japan, ang stock market naman yan, yung Nikkei 225, so there are 225 companies there. Kung ang UK naman, United Kingdom, ang kanyang stock market, yung FTSE 100. Don't worry ako kasi matagal ko na itong alam, no? Siyempre, matagal na akong nasa investment, so talagang alam ko na siya, no? So, yan, there are 100 companies here. So, nakita nyo, nag-change siya real time as of now. Okay, tapos ang Hong Kong naman Hang Seng Index, yan, 25,500. So, 2% down ang Hong Kong today. Wow. So, PSEI, PSEI now. Ano bang nangyari sa PSE index natin ngayon? I think bumaba din tayo. Regional yung yan, no? So, 0.61%. Yan, i-post nyo na lang yung ating video, no? Ayan, ito po yung ating index, no? 6,018. Tapos bumaba siya ng 0.61%. Ang all shares sa Philippines, yung all shares, talagang all shares, lahat yan. Bumaba siya ng 0.56. Kasi ito yung mga other mga sectors, financial, baba ng 0.4,
companies, baba ng 1.08. Dito din po lahat yan. Ayan, yung mga market information, yung trading, tingnan nyo na lang dito sa psp.com.ph. Dito din yung most active. Tingnan nyo yung most active. Yung ICT pa rin yung pinaka-most active, no? Yung kay Razon. And this is the reason why Razon is now the richest man in the Philippines. Then yung value niya, ang nagpapalit ng kamay sa market ay 1.3 100,000, ano? Ayun go. 1,000 million, billion, no? 1.3 billion almost. Almost 1.3 billion. BPI is following by 661 million. BDO 582. Ayan na yung price niya, 700 per share. Oh, by the way, pag sinabing mura o mahal, you don't look at the price. Ang daming kakamali dyan, no? Tinanong ko rin yan. Yung ating lecture. O pag sinabing 700 si ICT, mahal ba si ICT versus BPI? Ang sagot natin doon, hindi. Hindi yun ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan natin ay isa pang indicator called price earnings. Kaya po, doon tayo titingin sa price earnings. Anyway, so since okay na yun, no? Alam na natin yun kung paano siya tingnan, punta naman tayo dito sa individual company. So Metrobank is one company that's listed. And ito, tinitingnan ko yung Investagrams. You can actually look for um, other websites. Dati, nung ginagawa ko rin to, ang pinapakita ko yung call financial. Pero I'm sure na hindi naman lahat ng tao may call financial. At ang Investa kasi, you can have access to it even if you don't have investment. No? Parang free lang to eh. Yan. Although ako meron akong Investa funds. No? So, yan. Yan. So, pwede kang pumunta dito. So, you can manage your subscription, whatever. So, ang maganda dito po, marami siyang analysis dito. So, let's just look at the fundamentals. So, this is the overview. Ayan po yung overview. Ang nandito po unang makikita nyo ang yung chart. Wala pa muna tayo dyan. We will not do this, no? Nasa technical pa kasi yan. Yan, puro technical po yan, basta chart. Let's look at the fundamentals dito sa baba. Ang titingnan nyo lang po dito is, this is income, no? Income statement. Hindi to kompleto, I must admit. No? So, hindi yan ang kompleto. If you want the complete one, siyempre, kailangan kayo magbayad. Kailangan kayo magbayad. Pero mamaya, pakita ko sa inyo, may mga free options yan. Kaso, you will have to go through many sites, katulad ng ginagawa ko. Yung pinapakita ko sa inyo, lahat po yan ay napag-aralan ko through the years, no? Pero kung gusto niyo yung isang site lang, meron mga ganun eh. Pero magbabayad kayo talaga, no? So, meron ganyan. Okay, so fundamentals na natin dito po yung income statement. Yan, may revenue, yung green, nakita niyo yung green. Ang titignan nyo lang, tumataas ba to? So, tumataas naman, right? Kaso kung titignan mo, sa bagay kasi quarterly to, wala siyang annual eh. So, hindi to masyadong okay sa atin, no? Kasi quarterly lang siya. But, in a way, makikita mo kung okay yung performance quarterly. Pero since banko to, medyo predictable yung banko eh. And then, look at the profit margin. Look at the profit margin. Nagsimula sa 37.4, naging 32, naging 32 ulit, naging 31. Hindi masyado nagbabago, no? Nasa 30% siya pataas. So, which tells you na maganda yung profit margin ng company niyan. And then, ito yung kanyang price earnings. Look at the price earnings. Ngayon ay nasa bandang 6 na lang si Metrobank. Mababa pa nga sa 6. Right? Pero there was once a time na siya ay nasa 8 noong August 2024. In fact, kung titignan mo nga, it deserves better than that. However, yan lang ang nakikita natin in the past 12 months. So, naglalaro siya between what we have now, 6 at 8. Tapos, kung gusto mong malaman anong mangyayari sa kanyang presyo, kung pupunta siya doon sa 8 na yon, so tingnan nyo dito sa baba. Andito tayo. Ngayon, nasa 5.82 lang ang price earnings niya. Pag tumaas siya ng 10%, magiging siyang 6.41, nakakita sa 70 pesos. Aakyat siya sa 96 pesos kung umabot siya ng 8.74. Yung time na yun, itong almost 2024 na I think September to, nasa bandang 8 siya. So, ang upside potential nito is this one, no? 40%. Kasi pwede siyang bumalik doon. Pero, again, kung ang tatanungin nyo rito sa Warren Buffett, parang Warren, do we track the historical price?
he will say no, you cannot. Because ang ibig sabihin lang nun, you don't rely on the prices to go back where it was before. Kasi ang dapat mo tingnan dyan, on yung current na, ano, na, na presyo at yung current niya na performance. Kumbaga, huwag kang aasa na babalikan ka ng joke. Ayan, yun yung fundamentals guys ha. So ito yung fundamentals, yung profitability, income statement. Tapos andito sa kanan yung ROE. Kilik ko lang yung fundamentals ha, fundamentals. ROE, alam niyo naman yung ROE, di ba? Ito ngayon ang merong many years. Ayan o. Return on equity yung ROE. So again, ito, higher the better. So tinan niyo yung ROE. Yung ROE, yung yellow yung ROE, naging 6, naging 10, etc. No? So, ang tanong mo lang sa sarili mo dyan, okay na ba yan? Kaso sir, ang problema niyan, hindi natin nakikita kung okay ba siya compared sa iba. Tama. Kasi ito, nakatingin ka lang sa individual na company, wala kang comparison, right? Pero ang gusto mo lang tingnan dyan, yung trend, pataas ba, ganun, wala bang problema. Tingnan nyo yung earnings per share niya, o tumataas naman. So, pasa ka naman, di ba? Okay naman. Price earnings, nakita na natin. Yung valuation metrics, tingnan ninyo. Low daw siya sa price earnings, low din siya sa price to book. O anong sinabi natin sa price to book? Naalala niyo pa ba? Malamang hindi na. Ang price to book, ang sabi natin dito, if it is trading below 1, ang ibig sabihin niyan, it is actually trading below the book value of the company. Noong araw, nung si Benjamin Graham, kasi tandaan ninyo, nung 1929, bumagsak ang market, right? Si Benjamin Graham, isa sa mga na-affectuhan nung time na yun. Kaya gumawa siya ng isang libro na naging foundation ng lahat ng fundamental analysis, which is what we call the security analysis. Yun ang dahilan. Bakit tayo merong mga analysis ngayon sa sa accounting, no? Yung mga aging ng receivable, yung mga approval, yan lahat yan ang galing sa kanya. Yung mga DCF nga, kung titingnan mo, ay tinakil niya yung sa kanyang librong yun, no? So, etong si Benjamin Graham, siya yung teacher ni Warren Buffett. At ang turo niya doon, yung tinatawag na cigarette butt technique. Ang sinasabi niya ron ay, kasi nga, time ng ano to time ng panahon ng to ng depression, no? Ang ano niya doon is, dapat daw yung company ay 2/3 lang ang P2B, yung price to book. Kaya ito, tinan nyo, si Metrobank, 0.71, hindi pa nga siya papasa kay ano dito, kay Benjamin Graham. Kasi ang gusto ni Benjamin Graham, 2/3 lang. So, ang 2/3 is 0.67. 0.71 pa siya. Mahal pa siya. Pero tandaan natin, guys, na ito ay bangko. You're talking about the branches of the banks, the buildings owned by the banks, di ba, lahat ng property niyan. I don't believe that a bank should have a very low price to book. Kaya kung tatanungin niyo ako, maganda mabili ng Metrobank ngayon based on this? Oo naman, kasi ang baba ng kanyang valuation. Maganda naman yung performance sa income, kita niyo naman. Wala naman siyang problema sa utang kasi wala naman magkakaproblema sa utang na bangko, no? Kasi talagang yung mga deposit liabilities ay liabilities yun, no? Kaya talagang wala kang magagawa, no? Mataas talaga yun. Right? So, at saka yung banking sector sa Philippines ay napakalakas, no? Isa sa mga pinaka-stubborn ang bangko sa Pilipinas. Kahit ibagsak na yung ibang sector, kahit yung time ng financial crisis, wala, di ba? Sabi nga doon, isa sa mga nagdala sa atin is that we have a very sturdy, very strong banking sector. Ayan ha. So, tinan niyo dito yung balance sheet, no? Ito kasi bangko, kaya nakita niyo napakataas niyan. Ang gusto ko natin dito, dapat, kung ito hindi bangko, dapat ang liabilities, ang debt to asset nito, sana nasa bandang 0.5, no? Yun. Huwag naman masyadong mababa kasi pag gano'n, ibig sabihin, hindi mo nagagamit yung leverage mo. Pag masyadong mataas, hindi rin maganda. Pero siguro, tanong niyo, sir, bakit ito? Ang daming taas. Yun nga, sinabi ko na nga, di ba? Mataas yan kasi bangko yan. Ang bangko talagang mataas dahil yung kanyang deposits, ang treatment niya sa kanyang balance sheet ay nasa liabilities. Kaya mataas ang asset, ang debt ng mga bangko. So kaya non-issue yan. Kaya nakito nakalagay debt to equity very high. So wala yan. Okay lang yan. Okay?
So, Metrobank yun ha. Halimbawa, tingnan natin ang Meralco. Meralco. Ang Meralco ay Mer. So, tingnan natin yung kanyang, okay, income statement, yung profit margin, okay naman. Yung ROE, yung kanyang earnings per share, tumataas. Yung kanyang return on equity, nagpa-flat, no? Bumababa naman. Pero mataas naman lahat sa 20%. Kaya parang okay pa rin. Yung kanyang price to earnings ay mid, 13.89. Kaso itong 13.89 dito, dun sa ating comparison test natin, remember, sa World PE ratio, 10 lang ang average natin. Mataas pa siya, in short. Okay? Tapos kung titignan niyo yung price to earnings 12 months niya, nasa bandang taas si Meralco. Ang pinakamababa niya ay 10. O, di ba? So imagine mo kung babagsak siya sa 10. Nasa 40 na siya ngayon. Ito siya. Pag babagsak siya sa 10, bababa ang Meralco ng 30%. Huwag naman sana. So in short, compared to the other one, masyadong mahal na si Meralco ngayon. Di ba? Ganun yun, no? Kaya nakita nyo yung kanyang book price to book, 3.06. Mahal na, di ba? Tapos yung debt to asset niya, yung pa isa. Ang debt to asset ni Meralco, na hindi naman bangko, 71%. Masyadong highly leveraged siya. And very high, 2.56. Okay? So, yun yung mga analysis dito, guys. So, pwede nyo tingnan lahat yan. Kung gusto nyo maghanap ng company, tingnan ninyo yung mga gusto nyong company, tapos ilista nyo yung mga concern. Kaya nga sabi ni Warren Buffett, it will take me only 30 seconds to know if the company is not worth buying. Kasi pag nakakita siya ng problem, di ba, alam niya na, okay, I will not buy this because, yun, merong reason. Balik na natin yung ating agent. Yan, nakita nyo guys, iniwan natin kanina si agent, di ba, nag-research siya ng sarili niya. Comparison of the 2024-2025 PSE stock prices with current PE ratios. Ayan na for 514, ang kanyang PE ratio ay 12.2, 9.4. Tingnan nyo, yan ang sinasabi ko, di ba guys? Ang ginamit din na site ni ChatGPT ay Pesobility. Kasi yung Pesobility is straightforward eh. Pero pansinin ninyo, si Bloomberg 12, si PSE 9.4. Yan ang sinasabi ko. Kaya ang sanina, disclaimer ko kanina, kung naniniwala kayo sa PE ratio na kasunod dyan, yan ang ilagay nyo. Kasi nga, iba-iba ang bawat site, iba-iba ang sinusulat. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo talagang makita yung katotohanan niyan, mag-analyze kayo ng sarili ninyo. Pumunta kayo sa mismong website nila, i-download yung kanyang financial statement. Pero kung hindi naman, at tingin nyo na to, parang okay naman, 12 sa kanan, o din gitna niyan, 10, 26 saka 17, 9 plus 4, mga 21 ng gitna, o mahal talaga si SM, mahal talaga si BDO, mahal si Bank of the Philippine Islands, mahal na mahal talaga si Jollibee kasi 30. International Container, yung kanyang price earnings, guys. Diba? 189, tapos 670, napakamahal. PNPT, 11. Wala ka eh. Ito, Semuitis Equities Ventures, pwede. Alliance Global, pwede. Kasi less than 10. DMCI, medyo hindi ko pa sure. No? Yan. Yan ang mga po pwedeng gamitin. Security Bank, okay, 5. Tapos si Mega World, pwede din. Yan naman po pwede. Sa PSEI. Yan yung ito yung ating PSE Blue Chips Company. So, 30 companies yan na ina-analyze niyan. So, may analysis din siya, market environment, valuation dispersion, price relative to the 52-week, and limitation. Yan. So, yan yung mga pwede nyong gamitin with agent. Okay? So, yan po yun. Ngayon, di ba, nabanggit ko kanina na may mga ibang site naman na hanapin nyo lang talaga, no? So, ang isang site na yon na recommend ko, yung Stock Screener, no? So, Stock Screener, search and filter stocks. Again, ito guys, wala itong bayad ha. Tingnan nyo. Ayan, yung gamit ko dito is my own account na pansinin nyo, wala akong nakalagay par upgrade now. So, meaning, hindi ako, rito, pro version. Ayan ha.
So, tapos din nyo dito, yung Philippine market, no? I-click ko yung Philippine market kasi Philippines lang naman. So, hanapin nyo lang Philippines. Kung gusto nyo UAE o UAE, pwede rin yan. Pero anyway, Philippines tayo. So, Philippines. Tapos, ang ginawa ko dito, ayan. Ang first kong filter is the price earnings. Okay, price earnings. Manual setup ko yan. Ginamit ko 0 to 10. Bakit 0, sir? Kasi pag hindi ka naglagay ng 0 dyan, baka ibigay sa yung mga negative na price earnings. O, tandaan ninyo, bakit hindi pwede magkaroon ng negative? Or pwede naman, pero bakit ayaw natin ng negative ng price earnings? Bakit? Wala pa nga pala kayo dyan. Hala ko, live tayo. Yung, yung price earnings, kaya hindi po pwedeng negative. Kasi, yung earnings, pag price earnings, pag negative yan, ang ibig sabihin yung earnings negative. 'Di ba? Kaya, hindi pwedeng ilagay yun dahil ibig sabihin losing yung company. Okay? Yung price, hindi mo pwedeng maging negative yung price. Parang ibig sabihin ng price na negative. Ito 500, bilhin mo na itong aking company, di ba? Hindi naman po pwedeng yun. So, yung price earnings, kailangan nagsisimula ka sa 0. Bakit 10? Yan, sabi nga ng estudyante ko kahapon, Dok, bakit po 10? Saan nyo nga ba nakuha yung 10? Kasi po, yung worth PE ratio, di ba, 10 ang average natin eh. Ano nga ba lumampas ka sa 10, average na yun. So, pag naglagay ka ng 20 dyan, ibig sabihin, pati yung mga mahal na companies, mailalagay dyan. Kaya nga nag-filter tayo eh. Yung mga mura lang ang pinipili natin. So, lahat ng may price earnings na more than 10, tanggal na yon. Okay, ano naman tong EPS, sir? EPS diluted growth, TTM YOY. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, yung diluted growth ng earnings per share trailing 12 months, year-on-year, greater than 5%. Yung growth ng earnings, yung paglaki ng kanyang kita, year-on-year, in the last 12 months. Bakit po 5%? Wala lang. Gusto ko 5%. Hindi, kasi pag sobrang laki nyo to, guys, pag ginawa nyo itong sobrang laki, wala na kayo makikita dyan. No? Halimbawa, manual set ko kagayin kong 10%, Pag above 10%, meron pa naman, no? Pero kung makikita nyo, konting-konti na lang yung magiging nandiyan dyan. Baka mamaya ma-miss out nyo yung magandang company dahil sobrang stiff naman o sobrang strict ng inyong filter. Kaya, huwag naman masyadong mataas yan. So, okay na yung 5%. May nakikita ka pa rin naman eh. Above 5%. Okay? Tapos, ano naman yung revenue growth? At bakit po may revenue na meron pang EPS? Yung revenue po ay sales. Ang earnings per share ay net income. Kaya pansinin nyo, ang revenue growth ko rito ay above 10%. O sir, bakit mas malaki? Kasi ang sales talagang kailangan mas malaki. At saka tinan nyo guys compounded annual growth rate yan. Hindi yan one time, big time. Hindi yan 1 year. Yan po ay 5 years. Ang ibig sabihin yan, yung mula nung 2021, di ba? 2021 hanggang 2026, kasi 2026 na ngayon, yung 5-year niya, dapat above 10% yung galaw niya. No? Yung revenue niya. Kung gusto niyo pang taasan yan, kaso nga lang, baka wala ka nang makuha, pag nag-manual setup ka, tapos ginawa mo above 15%, 15%. O, di ba? Ang naiwan na lang ay dalawa. Andres Soriano Corporation at sa STI. Yun lang ang qualify. So, 10 lang. Medyo marami ka pa rin pagpilian. Tapos yung ROE ko, trailing 12 months, kailangan, sabi ko dito, greater than 15%. Kung gusto nyo medyo babaan yan, baka masyadong malaki, gawin nyo lang 12. Pwede na yan. 12%. Yan po ay, bakit tayo magano? %12. What? What's that? What the? Ayan, okay. So, ginawa ko lang 12%. Tapos, naglagay ako ng beta. Ano ba yung beta? Yung beta po, yan ay yung parang relative niyang volatility versus the index, versus the market. So, pag ito lesser than 2, again ito guys, itong particular na indicator na to, medyo debatable to. Some people would say
na gusto nila malaki tong beta. Kasi yung beta, pag pataas ang market at malaki yung beta mo, mas malaki yung chance na makakuha ka ng company na malaki yung increase. Diba? Tandaan natin yun, ha? Pag increasing ang market, kailangan ng beta mo malaki. Kasi tumataas ng mas malaki. So let's say, ang market ay 3, tumaas ng 6%. Since ang beta mo ay 2 times, tataas ka ng more than 12%. Pag tumaas ang market ng 10%, pag ang beta mo ay 3, baka tumaas ka ng 30%. Of course, average lang yun, but you cannot maintain that. Pero, ayun yung matinding pero eh. Pag ang market ay bagsak, no? Pag bumagsak ang market ng 10% at ang beta mo ay 2, di malamang ikaw ay babagsak ng 20%. So, ayaw natin yun. Kaya mas gusto natin lesser ang beta. At saka, in the past years, sabi ng mga studies, mas nagiging outperforming pa ang lower beta, amazingly kaysa sa mga higher beta. At alam niyo kung sino yung mga may lower beta? Mga value investors. Kasi ako talaga, if you will ask me, I'm a value investor. Kasi nga, ang aking idolo ay si Warren Buffett. Si Warren Buffett ay isang example ng mababa ang beta ng kanyang mga portfolio, pero at the same time, malaki yung kanyang increase ng kanyang stock. Kasi nga, pinipili niya yung mura, maganda yung growth, maganda yung price earnings, di ba? Tapos yung, hindi niya masyadong tinitingnan itong beta-beta na to sa totoo lang. Kasi sa totoo lang, ito ay additional mo lang to na indicator. Nilagay ko lang to kasi nga, para malaman yung more or less ang current beta ng iyong portfolio. Yung volatility ba? Marami pa to dito, guys, no? So, hindi ko na nilagyan ng iba pa yan, but kung gusto mo mag-add ng bagong filter, andi dito pa yung mga filter na yan. No? Meron tayong technical, may financials pa dito, may valuation, andyan yung mga price sales, price to book. O, halimbawa yung price to book price to book. Yan, yung price to book ratio, halimbawa gusto mo yung price to book ay maghanap ka ng mga between 0 and 2 lang. Yan, no? Para alam mo na very low talaga yung price to book. Yan, no? So, nakikita mo, pag ganyan ang iyong ginawang analysis or filter, ayan ha, kung makikita ninyo, ang pupwedeng nating pagtuunan ng pansin ay ang mga sumusunod. SM, pasok siya sa lahat. BDO, Bank of the Philippine Islands, Ayala Land, China Bank, Manila Water, Vivan Corporation, Andres Soriano, STI, A. Brown, F&J, Prince Holding Corporation. So, like, there are how many? There are 11 stocks. So, yung pinag-usapan natin dati, kung bibili ka ng mga stocks na worth 10,000 each, so meron ka ng 110,000 dito sa mga to. Yan ang bibili mo. And napansin nyo, hindi ko tinitingnan itong price na to. Hindi yan ang importante. Hindi yan 99, hindi yan 18. Di ba? Si ICT, wala rito. Si Vistaland, di ba? Si Vistaland, lagi kong kinakampanya, pero tamo, wala siya rito. Di ba? Kasi nga, ba't nga ba siya wala? I think meron siyang problema sa growth ng income. No? So, isa pa palang wala dito ay yung debt to equity. So, importante yun guys, no? Yung debt to equity o kaya debt to asset. Debt to asset na lang. Debt to asset, gusto natin yung debt to asset ay below tayo, di ba? Wag naman masyadong below 0.6 sabihin na natin. Below 0.6. So again guys, ito again another debatable thing to, no? So there are people who would tell you na hindi mali yan kasi mas gusto naman natin na nagagamit yung utang, no? Ang tawag doon ay leverage. Pag masyadong mahigpit sa debt, baka hindi na mag-grow yung company. Pero ito naman kasi, nafe-filter out mo yung mga sobrang tataas ng debt to asset. Sabihin, hindi na siya alis-alis, kahit malaking income niya, hindi siya maka-post ng malaking income, ng sales pala, hindi siya ng malaking income kasi nga nagbabayad siya ng utang. Diba? So, yun po yun. Kaya nakita nyo, 11 pa rin, wala naman nagbago. Kung gagawin natin itong 0.5 lang, let's say lang, below 0.5, may magbabago na. Ay, sorry, 0.5. So, gawin natin 0.5.
Parang wala. Greater than. Bakit greater than? Dapat less than. Diba? Less than. Below. Okay. So, below 0.5, ganun pa rin, no? So, ibig sabihin yung mga napili pala natin ay mga walang masyadong utang. Kasi bangko yan, SM, puro highly, ano eh, no? Highly liquid. Huh? Tapos makikita nyo pa dito sa may bandang kanan, guys, sa trading view, atin nyo sa bandang kanan, nandoon yung mga analyst rating, no? Buy, strong buy, strong buy, strong buy. Si China Bank, neutral lang siya kay China Bank. So kung ayaw niyo yan, gusto niyo sundan yung mga analyst rating, di wag niyo isama si China Bank. Vivant, no rating. Andres Soriano, no rating. STI, no rating. A. Brown, no rating. O di ang bilin mo lang, yung may mga strong buy. Pero at least, meron kang basihan, guys, ng iyong mga analysis. 'Di ba? Di ba ga? O yun. Yun po yun nga, guys. So ngayon po, pwede nyo tingnan yan. Pwede nyo palitan to. Halimbawa, okay, ayaw mo ng Pilipinas. Gusto mo ay UAE. Okay, UAE. Siyempre, pag nag-UAE ka, ganun din yung indicators natin, guys, ha? Yun din. Yun na ganun din. Ganun na ganun din. O, tingnan nyo. Ang mga nag-qualify sa kanila, 19 na companies. First, Abu Dhabi Bank, MR Properties, Abu Dhabi Commercial Banks, Aldar, MR Development, Commercial Bank of Dubai. Diba? 19 na companies ang nag-qualify. Kung gusto niyo naman hindi sa UAE, kung gusto niyo sa USA, 97 ang nag-qualify. Grabe sa USA, no? Imagine sa USA, marami palang mababa ang price earnings, pero mura na, pero maganda yung earnings. Diba? Marami pa rin, no? Allstate, Delta Airlines, United Airlines Holdings. Ang dami, 97 lahat. Kung gusto mo sa China, yun, mag-work talaga siya eh. Ito Hong Kong to. Ang Hong Kong, 30 naman sa Hong Kong ang pwede. Cathay Pacific, and guys. So marami. Yan lang yun ha. So trading view, screener, yun po yun. Okay? Tapos kung gusto nyo, isa pa, ito hindi ko na ito na-discuss ka nung sa time natin. So yung Wall Street, isa pa rin yan, no? Wall Street. Yung Simply Wall Street, yan, dashboard. Yung Simply Wall Street, ang maganda naman dito ay, ayun lang ha, pag ito hindi ako pinayagan, ibig sabihin, kailangan na ako magbayad. Kasi yan, matagal ko na itong ginagamit, hindi ako nagbabayad. Ayan, no? So okay pa lang. Ayan, no? Yun. Tingnan ko kasi yung portfolio ko dito versus the PS. Versus sa kanila, oh, di ba? Makikita mo pa pala yung growth ng portfolio mo versus yung portfolio, yung ano nila sa US. Anyway, so let's say again, tingnan natin yung Metrobank ulit, MBT. Ayan, lalabas naman eh. Ayan ang kagandahan dito. Tapos guys, tinan nyo meron ka pang ganito. Meron ka pang analysis. Oh, ayan yung company overview, trading at 34.4% below the estimate. Earnings are forecast to grow 7%. Di ba? Ang ganda. Ang ganda niya. Di ba? At yan lahat guys, libre lang yan. Tingnan nyo, nakalagay sa akin upgrade. So meaning hindi pa ako nagbibili ng ano niyan. Valuation, future growth. Nakalagay yung future growth. Sa future growth, dalawang check lang siya out of 6. Ano yung mga X? Ang earnings daw niya ay forecast to grow slower. Mababa yung kanyang forecast growth. Isa pa, forecast to grow pero hindi significantly. Ang revenue na 9.9% per year slower than the 20% per year. Tapos yung return on equity niya to be low in 3 years time, 11.7. So 2 out of 6 lang yung kanyang future growth. Past performance, wala na to, past performance na to eh. Ayan, so anyway, ayan, makikita nyo naman dyan, yung expense breakdown. Tingnan nyo guys, imagine, lahat yan, libre yan Kung gagamit kayo ng, sayang, wala na, nakapag ano na kayo eh.
nakapag-paper na kayo eh. Pero imagine to, may analysis ka pang ganyan. Financial health. Hmm. Ito, financial health niya, 6 out of 6. Lahat check. Asset to equity ratio niya, 9 times. Net interest margin, 3.6. Liabilities niya, kasi bangko yan. Ang dividend, lahat din, check, 6.6. 6 out of 6 pala. Management, 2 out of 4 lang. Bakit? Ano yung 1? Insufficient data, so wala. Hindi lang niya ma-establish. Pero hindi naman ibig sabihin na pangit. Okay, meron din siya ritong insider trading. Insider trading. Ano lang to, January lang. Si Ferdinand Antonio Tansinco ay bumili ng 25,000 shares. 1.7 million. Wow. Si Angelica Reyes ay bumili ng 300,000 worth ng share. Di ba? Pati yung mga ganun natin, track nila, no? Kasi alam nyo, sa US, guys, hindi yan sakop ng tinatawag natin ng mga, sabi natin, ang tawag nun ay, yun, mga data privacy. Hindi po. Ito ay pinapakita talaga to dapat. Kasi ang tawag dyan ay, di ba, pag publicly listed, kailangan kita ng public kung anong ginagawa mo sa kanilang listed companies. More than thousands ang may-ari nito eh. Kaya dapat yan, disclosure yan. Dili-disclose mo sino yung mga malaking galaw, sino yung malaking nagbenta, sino yung malaking bumili. Automatic yan. Kaya si Warren Buffett, yung kanyang galaw, nakikita ng buong mundo. Kung ano yung binibili niyang company. Okay? Yan po. Tingnan niyo yan ha. Ang kanyang average tenure pala, 9.7 years. Experience ang kanyang board. At ang average age ng board ay 63.5 years old. Wow. Pwede na kayo mag-apply sa board ng Metrobank kasi matanda na yung mga board nila. Fabian D pala ang president, Vicente Cuna, puro mga ano to mga shareholder to Mary T, ano to ni George T, kasi ano to company nila to O si Alfred T, boss namin to sa Toyota, non-executive director, 10 years na pala siya doon, Ang ownership niya ay 0.38%, 1.1 billion. Ha? Bakit 1.1 billion pero 0.38% na? Really? Philip Soliven, Edgar Chua. Anyway, ayan po ang Simply Wall Street. Okay, ngayon, balik na tayo ulit sa Investa. Sa Investa kasi, meron po dito nakalagay na mutual fund. Yung mutual fund, although nung last time sa Call Financial, ang ginawa ko ay, sa Call Financial ako nagbigay, no? So, mutual fund. Pero meron din dito, guys. So, ito po yung Investa na mutual fund. Yan na. Ito po yung mga mutual funds. So, yan. Kung gusto nyo makita yung mga categories, so, tingnan nyo, click nyo dyan. Ayan, makikita nyo yung mga year-to-date na top performing fund. Ayan. Saka ano yung risk type, no? So, kung aggressive, katulad dito, aggressive siya. Although yung pinakita ko last time, nung weekend, ay Call Financial. Aggressive to si Atram Global Infra Equity. Tingnan niyo yung minimum investment niya, 1,000 lang. So, pwede kayong bumili rito at 1,000 pesos lang. Ako, ang meron ako dito ay, hinahanap pa, yung technology. Basta, ang piliin nyo kasi, yung inyong, yung sa tingin ninyo ay nakaka-relate. Technology. Opportunity feeder. Baka wala dito. I think sa dito, meron pa nga siyang World Equity Index, Ito, okay to, Ito ako, Global Technology. Yan. Tingnan nyo yung Global Technology Fund, guys, Tingnan nyo naman yan. Ang 1-year profit niya, 27%. Tingnan nyo yung 3-year profit, 95%. Imagine. Saan ka nakukuha ng ganyan, Aber? Ang bangko, sa similar period, 3% ang kinita mo. Dito, 95%. Sa 5 years, ang kinita niya 109%. Sa bangko, magkano kikitain mo at 0.1? Wala pang 1% na kung titingnan mo Pero kung, sige, sabihin natin, given na meron kang milyon,
ang kikitain mo 5% sa 5 years. Di ba? Siya 109%. Saan ka pa? Boy. Di ba? So, yan po Tapos, year to date, medyo bumagal siya ngayon. Gawa nga ng gera. Pero, I mean, if you invested at the correct time, di ba? Iiwanan mo lang yan dyan Yun ang kagandahan dito, guys. Iiwanan mo lang yan. Yun. Tapos, nakikita mo dito kung saan sila naka-invest. Parang hindi, wala dito. Ayan, nakikita naman pala din. Yung pinakita ko nung Sunday, dito tayo. Ayan, tingnan nyo yung prospectus niya, pwede nyo i-click. Ayan, nakikita mo, nag-o-open nga rito din. Ayan, nakikita mo yung prospectus niya. Tapos, ayun ba yung prospectus saka yung fund fact sheet. Ayan, nakikita mo dyan yung kanyang saan siya naka-invest. Ang accounting fees niya, 0.01% lang. Minimum investment nga rito, 100 nga lang pala. Imagine. Imagine that. Ayan. Tapos ito yung mga sinasabi kong mga indicators dyan, guys. So, ayan yung, tinan nyo yung kanyang standard deviation, 16%. Medyo malaki to 16%. Mataas yan. Ang kanyang beta, tinan nyo guys, 0.73 lang. Ang baba. Kaya maganda to, di ba? Yung kanyang benchmark, mas mababa pa siya, mas konti ang galaw niya. So, kung tumataas ang market, di ba? Hindi siya hindi siya tataas ng todo, pero tandaan ninyo, ang ano nito, ang benchmark nito, US. Di ba? Technology to ng US Hindi tayo. Kaya okay lang. At ang maganda pa niyan, pag bumagsak siya, bumagsak ang fund, ang benchmark, ang bagsak niya, 0.73 lang. So, parang 73% ka lang ng bagsak. Kung babagsak siya ng 1%, ikaw 0.73 lang. Yan. Ang kanyang benchmark ay MSCI ACW Information Technology Index. So, tinan niyo yung kanyang composition, guys, tinan mo. Taiwan Semiconductor Manufacturing, Apple Incorporated, Microsoft, di ba? Amazon, Alphabet, Google yan, Samsung Electronics, Ericsson, Marvell Technologies, Workday. Regional exposure niya sa US 58%, di ba? Taiwan 9, Netherlands 6, and China 6%. Di ba? Kitang-kita mo kung saan ka naka-invest. So, ang in short dito, hindi lang isang company yung naka-invest ka. Kung sa ilang companies ang naka-invest si Atram, naka-invest siya doon, feeder to kasi. Ang ibig sabihin nito, guys, ang ginagawa niya, tinatrack lang niya yung kanyang benchmark. Kung saan naka-invest si MSCI, benchmark fee niya, doon siya naka-invest din. Di ba? Parang tinatrack lang niya. So, balik tayo doon sa kanina, hanapin niyo yung medyo malapit sa puso niyo rito. So ako, sa akin, since mahilig ako sa technology, yun ang aking titingnan dyan. Saka ito, yung mga index feeder, pwede rin to. Kung gusto niyo yung tungkol sa index. Yung index, ibig sabihin, naka-base kayo doon sa index ng company. Yan. So, let's say, tingnan natin yung fundamental, yung fund, niya. Yan, naka-invest naman siya sa Nvidia. Di ba, Nvidia, kilala niyo naman siguro si Nvidia. Si ChatGPT, nandiyan dyan yan. Si Apple, si Microsoft, si Amazon, Alphabet na naman, si Google yan, Broadcom, Meta, FB, Tesla, Taiwan Semiconductor. Diba? Ito pa yung kanyang sektor. IT, financials, industrial, consumer discretionary, healthcare. Diba? Well diversified. Tinan nyo si United States, 64%, Japan, 4%. So kung pagdating sa country, hindi rin lang sa isang country. Although, I mean, we must admit na 60% ay nasa US. Natural, andito naman talaga ang galawan ng market Talagang nandun siya. So, I mean, kumbaga, makikita natin guys na talagang yung disclosure dito, matindi. Kitang-kita mo talaga yung saan sila naka-invest. Ayun, so yun lang naman siya. Ang titingnan nyo, guys, no? So, balik tayo dyan. Ano yung mga, indicators na titingnan natin dito? Yan, kung ilang ng percent ng galaw niya versus the benchmark. Yan. Tapos, magkano yung per
yung minimum subscription, dito 10,000, si Sun Life kasi tayo ibang bansa yan. Pero yung mga Atram, dito lang yan. In fact, guys, kung titingnan nyo ha, meron pa siya sa GCash. Kung meron kayong GCash, o bukas kayo ng makikita nyo nandoon, nasa GFunds. Meron na siyang G-Crypto. Tapos nakita ko pa ngayon sa GCash, kailan lang, pinakita nung isang estudyante ko, ay meron na rin siyang G-Bonds. Imagine, may G-Bonds na siya. Ang bond, no? Uh, Philippine bond, saka US, no? So, yung mga ibang bansa, kung bis na, halimbawa, imbis na kayo ay naka-invest lang sa ordinary na savings, o di mag-bonds kayo. Ayan, so, tinitin ako, binubuksan ko yung aking, yung aking, invest. Sa-invest ng GCash, andyan dyan ng GFunds, GStocks PH, GCrypto, at saka GBonds. Diba? So, pag tinignan mo yan, tatanungin ka lang niya kung magsasagot ka ng, magsasagot ka ng mga questions nila. Para makakuha mo lahat, makapag-invest ka sa lahat, dapat aggressive yung stance mo. Magiging aggressive ang stance mo kung ang sagot mo yung mga tipong, hindi ko pa kailangan yung pera within 3 years, within 10 years, di ko yung kakailangan. Okay lang sa akin kahit bumaba yung investment ko ng more than 50%, let's say, no? Kasi paper lang naman yun. Ngayon, kung ang sagot mo ay hindi, ayoko, gusto ko tumataas ang siya ng tumataas. Wala kang makikita. Hindi mo to makikita lahat. Ang makikita mo lang time deposit. Para ka lang nagtayo sa bangko. Pag ganun ang sagot mo, huwag ka nang magganto. Kasi ito ay para lang sa talagang, yun na, yung investment horizon mo medyo malawak. Hindi yung, alam mo yun, kasi may mga tendency tayo mga Pilipino na pag bumaba ng konti, ay, aloko nandyan, alis tayo, pwede palang mawala yung pera. Ganun. Samantalang, tandaan natin, hanggang hindi mo mini-withdraw yung pera mo, hindi yan nalulugi kasi nandun pa siya. Kumbaga lumalaban pa siya. Okay? Paano natin masasabi yun? Kung mga pinagsasabi natin yan. Titignan natin yung sinasabi ko. No? Halimbawa, si Meralco. Tandaan ninyo yung example ko. Si Meralco, noong 2003 lamang, ang 2003 ay 20 years ago. Buhay na kayo niyan. 2003, si Meralco ay bumaba ng, pakita natin dito. Hindi, tingnan nyo. Wait lang guys. Ayaw pa mag-load. So, ang point ko lang is that, kung ano man ang pinapakita sa atin dito, diba, let's say, ayan, 20 years ha, 20 years. So, tingnan nyo, noong 2000, bakit more than 20 years dapat pala? Yan. Mula nung 2003, ayan, noong 2001. Noong 2006 pesos lang siya. Noong 2003, mga June 18, joke lang. Mga March, March 3, 2003. Guys, March 3. Tingnan nyo. Ay, sorry. Hindi ko makita eh. Ano yung talagang presyo niya. Basta mayroon siyang time na nag 4 pesos lang siya. Imagine that. Di ba? Tapos umabot siya ng 600. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nandoon sa point na yun, na 6 pesos, mula sa 55 naging 6, o di malamang, ano ka na niya, nataranta ka niyan. Sabi mo, ay, lugi ng MPC, ayoko na sa Meralco, bla bla. Sabi niyan, naku, malugi yung pera natin. Sabi ko na nga ba, mali yan si George, dapat di tayo nagbumili dyan. Di ba? Hanggang ano nangyayari sa akin. Pero, if you only stayed, wala kang ginawa, iiwan mo na yung pera mo dyan. Umangat siya ngayon, nasa 600 na siya. So, yung 6 mo, naging 600. Nag-times 100 siya in less than a lifetime. Diba? So, ang point doon, nung nag-6, dapat pa nga, bumili ka pa ng mas madami. Bakit? Meralco yan, boy. Ang Meralco hindi naman malulugi kasi kung hindi, di nawalan tayo ng kuryente. Right? And yet, a lot of people threw in the towels then because yung attitude nga na kailangan hindi bababa yung, hindi po pwede mangyari yun. Talagang merong cycle ang stock market. May up and down yan. Okay? So, ganun po yun. So, kung kayo mag-invest, tingnan nyo po muna kung ano yung horizon nyo. Kung sa tingin nyo, hindi nyo gusto yung ganun na bumababa-baba, mag-invest na lang kayo sa mga bonds. Okay, wala rito yung bonds eh. Pero, ayun, huwag kayo mag-invest sa mga masyadong aggressive na stance. So, doon sa, merong mga bonds naman. Sabihin natin. Bonds Philippines. Ang Bonds Philippines,
Kailangan mag-ano kayo guys ha, doon kayo sa talagang tunay, no? At tulad niyan, PDAX yan, tama yan. May partnership pala siya with Union Bank. O yun, pwede pala mag-invest kay Union Bank. Ngayon ko lang nalaman ko. Kasi sa totoo lang guys, hindi ako fan ng funds eh. Ayan, na-feature dito si ano, si GCash. Ayan, yung GPan sa left side. GCash yan. O, ito yung PDAX. At saka yung nasa kanan ay, I think Union Bank yung nasa kanan. Yan, no? So, mag-i-invest ka dyan, tapos pwede ka mag-top up. Ayan. Tapos nakita nyo yung interest rate, 6%. Okay na yan, mataas yung 6%. Kasi yan naman talaga ang 10-year bond rates. Ganun na. Pero, tayo, babalikan ko na naman yung ano ha, babalikan ko na naman yung mutual fund natin. Kung kaya ininvest mo sa technology stocks, di sana ang in-increase mo 79% a year. Saan ka? 6% o 79% a year? Diba? Pero nung time na ini-invest yun, syempre, I don't have the proof. Right? Pero ngayon, since nandoon na ako, yung 6% mo, tinalo ko ng 8 times. Yung 8 taon mo, 1 taon ko lang kinita dun sa kabila, di ba? I rest my case. Mic drop. That's it. Yun lang yun, guys. Ibig sabihin, ang risk, di ba sinabi ko na sa inyo to, the higher the risk, the better the increase. Ganun lang yun. Kaya kung ayaw mo ng risk, doon lang tayo sa mga time deposit, money market, 0.1% lang ang increase. Kung okay sa inyo yun, at least hindi kayo nalulugi, quote-unquote, di sige, doon kayo. Pwede naman yun eh. May mga tao talagang ganun, no? In fact, nakakata nga kasi, ako, 55 years old na kasi ako eh. So, dapat, pag ganito na edad mo, dapat, hindi ka na aggressive eh. Conservative ka na. Right? Pero maraming tao talaga, mga bata pa, sir, ayoko nung ganyan. Mas may ano lang muna. Yung conservative po ako. Kahit yung mga estudyante ko kahapon nung nasa LPU Batangas ako, tinanong ko sila, sir, gusto ko po mag-invest na natutuwa ko po din sa lesson natin, ganito, ganyan, gusto ko po. O sige, anong gawin natin? Di, syempre, akala ko, since alam na nga nila yung stance na gano'n. Ano, doon tayo sa mga mutual fund na equity, mga ganyan. Yung mga ay, ayoko po yun, sir. Ano lang ako, conservative lang ako. Conservative, pero nagpapatalo sa mga one bet. Sa mga bet 88. My God, so imbis na ako nilalagay mo dyan, 1,000 kahapon natalo sila ng 1,500. Imagine yun. I mean, the audacity. Habang nagtuturo ka ng capital markets, nagbe-bet ka sa gilid, no? Ay, imbis na ganyan kayo, may pera naman pala kayo ng 1,500 ng 1,500. Kung sabihin mo ng every week, 1,500, 6,000 sa isang buwan. Pero inilagay mo yan dyan, kumita ng 60% a year. Imagine. Huh? Hindi imagine. Imagine, di ba? Yan ang point ko lang doon. May mga tao kasi na hindi ayos yung yung mindset. Pero anyway, hindi naman mapipilit yun. I cannot force you to be as aggressive as I am, for example. Kasi nga, kayo yan eh. Pero as time goes by, makikita mo, ay, dapat pala dito, kailangan aralin nyo sa maigi para walang sisiyan sa dulo. Diba? Kasi, unang-una, masyadong shifty ang ground that we're in right now. There's war, there's ongoing things over there. Diba? Sa Middle East, wala, nasa inyo, diba? So, pag ganun, titingnan nyo sa isipin nyo sa sarili nyo, okay, o may gera, ano ang commodity na talagang kailangan na kailangan? O di, ako nga eh, Petron Corporation. O, di din naman yung Petron. Ang Petron na yun. Tingnan natin, tumaas ba ang petrol? Bumaba pa. Kasi ang mga deregulated eh. Yan, di ba? So, nasa lang siya, 2 pesos 40, nasa 380 na siya ngayon. In 1 month time, nanggaling lang siya sa 2 pesos, ngayon nasa 3 something na siya. Pero hindi pa siya masyadong malaki. 3 months time, yan siya. Pero bumaba pa siya from 350, naging 305. Yan, din natin yung fundamentals niya. Yung price earnings na ngayon. Price earnings niya, 2 times lang. Imagine. Si ano to si Petron. 2 times lang ang kanyang price earnings. I think it deserves hanggang mga 7. So kung umabot siya ng 7 na price earnings, laki ng kikitain mo, more than 50%. Diba?
Bakit malulugi si Petron, si Shell? Ba't siya malulugi? Eh, yung kanyang binibili ay binebenta niya ng mas malaki. Sigurado. Right? Hindi naman siya magpapalugi, right? Diba? So, yan ang mga titingnan nyo doon. Kahit anong mangyari, nananalo naman yung mga yan. Okay, so yun lang guys. Parang ganito rin naman yung ano natin. Although yung tinuro ko nung Sunday ba yun o Saturday, ay ang ginamit ko ay Call Financial. Ito naman ngayon ay Instagram. Pareho lang yan pong libre, ang bayad yan. At saka, yung Call Financial kasi, may account ako dun eh. Baka hindi nyo ma-access yung mga nakikita ko, kaya hindi ko na siya ginamit. Okay? Thank you guys.